Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content na related naman to dun sa napag-usapan natin kanina kasi it's also about copyright, okay? So ito naman ang context nito, hindi naman kanta. This is about a joke. So ang joke ay isang likha ng iyong utak. So hindi ito tangible, so copyright protection ang meron dito. Pero kapag halimbawa yung joke niya, pinatattoo niya tapos or t-shirt niya, trademark na yon. Okay? So para lang alam natin, konting kaalaman, especially dun sa mga kababayan natin na nagso-social media parati. Okay, so ngayon, si Alex Calleja ay isang stand-up comic na alam ko may beef ba sila ng Cool Pals? Di ko alam pero shoutout sa Cool Pals. Okay, so etong kausap niya ngayon ay si nakalimutan ko yung pangalan nito eh. Ano pangalan mo? Si Chito Francisco. According to Chito Francisco, kinopya daw yung car wash joke niya nitong si Alex Calleja. Okay? Ngayon, kung nanonood kayo ng mga especially yung Cat Williams na yung Cat Williams na yung sila ni Shay at saka ni Cat Williams yung podcast nila. Sinabi nila doon na mortal sin sa sa pagiging stand-up ang pagkopya ng joke ng isang tao. Okay? So, para lang alam natin. Now, ngayon, ito yung ebidensya ni Chito Francisco na siya daw yung nauna dito sa joke na to. He posted this on 2019. Sabi niya ganon, magpapa-carwash ako, dahil malapit lang ang carwash, nilakad ko na lang. Di na ako nagdala ng sasakyan. So, syempre, that's the joke na pinagtatalunan. Ang problema kasi, kasama to doon sa special nitong si Alex Calleja sa Netflix. Kasi meron siyang stand-up sa Netflix ngayon eh. So, eto yun. Personally, hindi ko pa siya napapanood. Pero since may ganitong issue, baka panoorin ko para i-rate ko para sa inyo. Pero, yung mga Netflix special ni Dave Chappelle at saka alam ko si Chris Rock din yata meron nito eh. Nanonood kasi ako ng mga stand-up comedian. Pinaka-paborito ko si George Carlin kung kilala niyo yon. Pero eto yung isa kasi sa mga okay na comedian ng stand-up comic ng ating bansa. Kasi most ang alam ng tao yung mga kagaya ni Vice Ganda, 'di ba? Pero meron din mga lalaki na magaling sila magpatawa ng ganyan, 'di ba? Ang Cool Pals, lahat sila mga stand-up comic yung mga yan eh. So, I'm just giving you all the context para alam nyo kung gaano kalalim itong sagutan na to. Hindi lang to kasi basta hindi lang kasi ito simpleng, ay, ginaya mo yung joke ko. Hindi yun ganun eh. Kasi ang mga joke, meron din yan copyright protection doon sa original owner. Okay? And sinasabi ni Alex na sa kanya daw yon. Pero sinasabi nitong si Chito Francisco na kinopya niya daw yon sa kanya. So, well, may allegations ng ganyan. And as a comedy writer, malamang, pwedeng masira yung reputasyon mo doon sa circle ng mga comedian. Para sa atin siguro, parang wala lang kasi joke-joke lang yan eh. Yung isang joke, maririnig mo dito. Iba sa mundo nila kasi pinagkakakitaan nila yan. At saka, lahat sila kasi inherently, mga writers sila. They write their own material. Okay, so that's why, etong mga bagay na to, it's very, napakalalim nito. Hindi lang to basta-basta na parang nag-aaway lang sila over a joke. It's not that eh. It's about the integrity of being an author of a material that you will perform on a stage. Gets? Kaya siya copyright copyright issue siya inherently. Ngayon, sabi ni Alex, magdademanda daw siya. So mamaya i-discuss natin 'yon. Ang susunod nating i-discuss yung mga linabas na proof ni Alex na siya yung nauna sa joke. So, after mag-post ni Chito, naglabas siya ng mga proof niya, okay? So, hindi ko nababasahin to mahaba kasi papakita ko na lang isa-isa sa inyo yung mga jokes niya na dapat i-credit sa kanya ito. September 9, 2011. Ayan. Observation of the day mula kay Kuya Alex. Tuwang-tuwa ako kasi may nagpatayo ng car wash sa malapit sa amin. Sobrang lapit, walking distance lang. Di na ako nagdala ng kotse. Same punchline kaso iba ng structure nung joke, okay? So,
Ayan, September 11, usapang lalaki sa barkada. Of course, eto, September 2013, inano niya na naman. Pinush niya na naman yung joke niya. Ayan, tapos, eto, masayang binalita daw ang nanay ni Alex sa kanya na, anak, may nakita na akong malapit na car wash. Walking distance lang. Okay, tas ito naman, isa sa fave kong kwento ni Master Comedian Alex. Binalita sa akin ng nanay ko na may bago daw car wash malapit sa amin, pwedeng lakarin. No, makikita nyo na paulit-ulit na yung joke. So this evidence, mga kamalis, mga kaibigan, if you are going to corroborate it with the other evidence na pinakita ni Chito noong 2019, it's supposedly debunking it. Okay. Well, of course, meron dyan depensa si Chito. Whatever his defense is at this point in time, hindi ko alam. Kasi yung susunod na move ni Alex, medyo nagulat yung mga netizens. Okay? So, tingnan natin. Okay, eto po si Howard Calleja, isa pong tanyag na abogado, and maganda yung track record niya. Kung titignan nyo yung kanyang record niya sa internet, madali lang namang hanapin yun. Google nyo lang. Pero, etong and sinabi rin nitong si Alex Calleja na kanyang pinsan ito. And sabi niya dito, well, nananakot na siya na magdedemanda daw siya doon sa taong nagpakalat na ninenok niya daw yung joke niya. O hindi ba overreaction yun? Para sa larangan nila, hindi. Kasi it's intellectual integrity kasi yung pinag-uusapan natin dito. And mahirap talaga na sa mundo nila, nagneneno ka ng joke. Okay? It's a serious matter within the context of their community. Sa atin, medyo parang hindi natin nagigets eh. But, alam mo yun, as a writer, hindi lang kasi siya comedian stand-up writer din siya. Syempre, nakaka-apekto yun dun sa kanyang reputasyon as a writer. And kaso nga lang talaga, nagtataka lang ako kasi, of course, ang alam ko kasi si Kapunan, yung isa niyang si Lorna Kapunan, si Attorney Lorna Kapunan, kung naaalala nyo yung kay Robin Padilla, yung sagutan nila, si Attorney Kapunan, yung kanyang illegal expert na parang resource person niya doon. So, I'm just saying na si Lorna Kapunan at saka si Alex Calleja, magkahiwalay sila ng practice. Hindi sila sa isang firm. So, pero ang sabi niya dito kasi, gagawin niya kasing public talaga to eh. Sabi niya dito, I have another friend, Attorney Lapuna, magkasama nga pala kami sa face-to-face and she is also helping me sa ating situation. Stand by for the update sa tamang panahon. What does that mean? Kasi I think si Howard Calleja Attorney Howard can handle this yung firm niya. Magkaiba sila eh. In my understanding pero yung mga netizens talaga, pagdating dito, talagang parang nagjo-joke na lang sila. Ito, naku po, ginamit na po yung nakatago sa cabinet. Atin-atin lang to. Tapos puro joke lang dito. I don't know if I have a friend, naputulan ng hinlalaki, mula nun hindi na siya naging okay. Chito left the group, left the city, left the country, trying to find out if he can leave the earth. Okay? So dito naman mga lods, ini-interview siya ni Tintin Bersola at saka Bersola talaga babaw. Nung araw kasi Tintin Bersola yung apelido niya eh. Ganun na ako katanda. Dito, and pakinggan natin yung reasoning niya. Kasi, ito yung reason niya kung bakit niya gustong idemanda yung tao. Ngayon, nung nakita niya ginamit ko, saka siya nagsabi na, bakit mo nanakaw? Unang-una sinabi mo gamitin ngayon. Oo. Bakit nakita mo? Pero anyway, Sinabi pwede nyo gamitin. nung 2023, ginamit niya. Pero hindi ko siya nakikita dito sa kaibigan eh. Nakalock yung ano niya eh. Yung ano niya sa Mukhang ang nagbigay pala ng paalam kay Chito ay si Alex. Pero hindi natin alam kasi pinopost niya kasi to sa maraming forum eh. And nakita to ni Chito kaso parang kinredit niya sa sarili niya. Parang ganun yung story niya. Panoorin niyo na lang to dito sa 1PH dun sa Julius and Tintin. Okay? Para lang gets nyo kung saan yung hugot nitong si Alex. Okay?
Kasi sa kanila, seryosong bagay yan. Sa atin, wala. Parang mga, parang mga, ano ba yan? Joke lang yan, hindi. Sa kanila kasi, kabuhayan nila yan. O, tuloy natin. sa kaibigan. Buti na lang kamo, may 2011 ako, may ko mag-repost. Ayan yung nakita natin. So, kayo na lang ang bahalang magtuloy nito. Ang point dito, kaya ako pinapakita, yung rational niya naman sa lahat ng post niya, iisa. Ako yung nauna doon, okay? So, ganun talaga eh. Kung naalala niyo yung case ng Eat Bulaga, actually, trademark yata yan and copyright. Mas malalim yun eh. Pero halos ganun din yun. Sino ba yung nauna dun sa joke? Kasi doon yung, sa kanya yung attribution noon, di ba? Kasi pag nag-create ka ng isang copyrighted material, kunyari nagsulat ka ng joke, yung joke na yun, ang unang-unang nagsulat noon, sa kanya i-attribute yun. Yung protection na yun, automatic, as long as naisulat mo agad, naisip mo agad, ganun talaga yun. Di ba? So, good luck sa mga contenders. It's gonna be a long battle kung tutuloy nila yan. Gege mga lang.